Morning po. Ngayong umaga, ano sa tingin niyo yung pinakasimpleng definisyon ng pagiging Kristiyano? Sa tingin niyo, ano yung pinakasimpleng definisyon ng pagiging Kristiyano na pwede mong sabihin ngayon? Topic po ngayon, a successful servant of God. No, matagpuan po natin sa John 12:26. Mga ilang linggo na rin po natin pinag-uusapan yung patungkol po sa pagsunod o yung patungkol po sa pagsiserve sa ating Panginoon. Siguro nasa 6 weeks, 7 weeks na po natin pinag-uusapan kung paano ka magiging servant ng ating Panginoon. At doon sa mga napakinggan nyo, sa mga ginagawa nyo ngayon bilang isang Kristiyano, hindi mo alam kung ikaw ba talaga ay nagtatagumpay sa pagsunod mo sa Panginoon. Di ba? Hindi natin alam, tama ba yung ginagawa ko sa pagsunod sa Panginoon? Tama ba yung ginagawa ko sa pagsiserve sa Panginoon? O baka meron pang iba? Yun yung pinakasimpleng definition ng pagiging isang Kristiyano, a follower of Christ. No? Sa Gospel ni Matthew, may istorya doon na si Jesus daw ay naglalakad sa dagat ng Galileo. At nakita niya si Simon Peter at saka yung brother niya si Andrew. Sabi ni Jesus, follow me. No? And I will make you fishers of men. Sundan niyo ako. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong fishers of men. At pag binasa pa natin yung Gospel ni Matthew, may kita natin na gano'n ang ginagawa ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay, kung babasahin natin ang buhay ng Panginoon, may kita nyo siya or mababasa nyo siya ay naglalakad sa tabi ng ilog, sa gilid ng bundok, sa gilid ng dagat. Naglakad pa nga siya sa dagat mismo no? So ngayon, naglalakad pa rin siya sa dagat, sa beach, o yung sa shore. Nakakita na naman siya ng dalawang tao. Nakita niya si James, the son of Zebedee, at yung kapatid ni James, si John. At ganoon din, no? Tinawag din sila. Yung nakita niya, kasama ni James at ni John, yung tatay nila, yun na nga si Zebedee, yung binanggit, at nag-aayos ng net, nagtatagpe o kaya nagtatahi ng net ng pangingisda. Gayun din, tinawag din ni Jesus Christ at ang ginawa nung dalawa, anong ginawa nung dalawa, yung magkapatid? Iniwanan nila yung tatay nila at sumunod kay Jesus Christ, no? So yun yung pinakasimpleng definition. Sumusunod o follower ni Jesus Christ. Sabi rin sa Matthew 16:24, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sa Matthew 16:24. Deny mo yung sarili mo, take up your cross and follow me. Ano ibig sabihin yun ng follow kay Jesus Christ? Ano yung mga involved? What does following Christ involve? Following Christ involves becoming a servant of Christ. Becoming a servant of Christ. Kung ikaw ay tagasunod ng Panginoon. Sabi po sa John 12:26, hindi naka-on. Sabi ko na Yan. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Tayo po manalangin. Lord, sa umaga pong ito, wala po kaming ibang hinihiling kundi ang inyong pagtuturo, inyong paggabay. Kayo po ang tunay na siyang mangusap po sa amin. Gamitin niyo po yung mga salitang ito upang kami po ay i-remind, kami po ay turuan. At hayaan niyo po na mga bagay na to ay aming magamit sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming buhay Kristiyano. Ito po ang tinataas namin, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Sabi niya, no, kung ikaw ay tagasunod, dapat ikaw din daw ay
nagsisilbi sa Panginoon. Hindi lang sa Panginoon, pati sa mga tao o mga anak ng Panginoon. Jesus called his followers servants. So if we are truly striving to be a follower of Jesus Christ, kung tayo ay gusto nating maging makilalang successful follower of Jesus Christ, dapat tayo ay servant. Dapat tayo ay servant, no? We must become a servant. Bilang isang Kristiyano, dapat ini-aim natin na maging successful na servant, hindi just a servant. Yung basta lang makapagsilbi ka, okay na yun. No, dahil ikaw ay Kristiyano, dapat ang ginugol mo, dapat ang ini-aim po pala natin ay maging successful sa pagiging servant ng ating Panginoon. Kumbaga, lagi mong iniisip, dapat lagi mong, hindi naman yun yung pagbibida-bida. Kumbaga, lagi mo dapat iniisip, sa Panginoon, dapat ikaw lagi first honor. Paano nyo po ba na-define yung salitang successful? Sa atin, di ba, pag kami nakikita, uy, napaka-successful naman niya. Bakit? Kasi napakarami niyang pera. Ganun po ba ang pagiging successful? Napaka-successful naman niya kasi ang laki ng bahay niya. Paano yung mga walang bahay? Hindi ba sila naging successful? Parang yung di ko alam kung napakinggan ko or napanood ko, no? Istorya, nagkukwentuhan yung mga magkakaibigan. 4 sila magkakaibigan. Sabi, pare, successful ka na. Kamusta yung panganay mong anak na lalaki? Ayun, successful na rin. Piloto na siya ngayon. Nagregalo nga siya ng Ferrari sa kanyang nobya nung nakaraan. Yung siya naman, kamusta na yung anak mo? Successful na rin siya. Siya ay may company na siya sa construction. Isa siyang engineer. Yung kanyang nobya rin, niregaluhan niya ng bahay. Malaking bahay. Tapos yung isa, kamusta naman yung sa'yo? Pare, successful na rin. Businessman, maraming mga business. Nagregalo sa kanyang nobya ng yate. Wow naman yun, no? Yung isang kabarkada nila ay nag-CR. Nung dumating, tinanong, uy, pare, kamusta na yung anak mong siyempre lalaki. Kamusta na si Robert, yung anak mo? Ano na nangyari si Robert ngayon, na siya ngayon gay siya, gay. Gay sa isang club. Gay stripper, sabi nung lalaki. Nag-birthday nga siya nung nakaraan Niregaluhan siya ng mga boyfriend niya ng bahay, ng Ferrari, at ng yate. Pero kidding aside, nag-gets nyo ba? Hindi po yun ang definisyon ng pagiging successful. Lalong-lalo na yung success na meron ka ay hindi para sa Panginoon. Pero ikaw, bilang isang Kristiyano, dapat ang ginugol mo maging successful sa harap ng ating Panginoon. Sabi nga dito ng Panginoon, iwanan mo, dali mo yung cross, and follow me.
Hindi sinabi ng Panginoong Hesus dito na, ay gusto mo maging follower ko, sama mo yung mga kayamanan mo, dali mo yung mga ari-arian mo. Di, kabaligtaran nga yun eh. Di ba? Iba, pinaiwan yung mga ari-arian para lamang sumunod sa ating Panginoon. Pero paano tayo magiging successful servant of God? Dapat meron tayong servant attitude. Ano yun? Dapat yung meron kang servant mentality. Paano kang magiging servant kung wala naman sa isip mo yung pagsaserve? Nagets nyo ba ako? Paano ka magsiserve kung wala naman sa isip mo yung pagsaserve, no? Wala kang mindset ng pagiging servant o hindi mo alam o wala sa isip mo yung salitang service. So para daw maging successful ka, nag-high pitch ako, no? Hindi yung piyok nagkakaroon lang ng high. Tatangkad pa ako. Para daw maging successful ka bilang isang servant ng ating Panginoon, dapat nasa isip mo yung pagsaserve. Hindi lang sa isip, dapat gawin mo tong attitude. No, meron kang servant attitude. Ano ibig sabihin nun? Ikaw ay yung boldness nandoon, yung approach mo, yung outlook mo sa pagsiserve. Ito yung unang bagay. Ito yung unang bagay. 3 bagay lang po itong share ko sa inyo. Napakabilis lang po. Dapat meron kang servant attitude. Anong klaseng attitude? Yung attitude na pwede mong sabihin na yung purpose mo rito sa earth, kung bakit ka nandito sa earth, ay para mag-serve sa ating Panginoon. Naalala niyo po ba yung purpose natin nung dati, yung nakasulat dyan sa dingding? Ano yung purpose natin dyan? Di ba meron dyan nakasulat dati? Sino nakakaalala? Pwede bang i-recite natin ngayon? 1, 2, 3, go. Wala na, no? Di ba yung purpose natin dyan? Meron dyan purpose dati. To be a witness, to share, Oh, yun. Thank you, Marion. Third honor. Nakalimutan? Ano yun? To be announced. Meron pa isa eh. Meron pa isa. Maging witness tayo ng ating Panginoon. Mag-serve, no? And then, we must to realize na si God ang in charge sa lahat ng bagay, no? And then may realize natin yung position mo in life. Baguhin na natin yung thinking na laging iba yung me mentality. Dapat yung center ng buhay mo o dapat meron kang hindi me-centered thinking kundi Him-centered thinking. Di ba? Sinishare nga natin yan sa ating Poor Spiritual Laws, yung Christ-centered. Dapat siya na ang sentro. At isipin mo, hindi umiikot ang mundo na sa iyo lang o para sa iyo lang, no? Everything happens in the world is not about us or it's not about you. It is about God, no? We are here to serve God. Sabi dito, a successful servant gives all that they have for the glory of God. We are here to serve God. Lalong-lalo na kung kinikilala mo ang sarili mo bilang isang Kristiyano, nandyan ka para magsilbi sa ating Panginoon.
Sino dito Kristiyano na? Taas kamay. Yun. So ano ang dapat ginagawa daw natin? Nandirito ka, Kristiyano ka, para mag-serve sa ating Panginoon. Pastor, sila na po munang bahala dyan. Medyo bata pa po ako eh. Magsiserve na lang po ako pagka 27 na po ako. Eh kasi 17 pa lang po ako eh. Pastor, wala po kasi akong oras eh. Pero sila, alam ko po, wala po silang ginagawa pag ganyang oras. Sila na lang po mag-serve. Pastor, wala po kasi akong extra dito eh. Pero alam ko sila, marami silang mga kayamanan. Baka sila po pwede na po sila po pwede po yung hingian. Sabi rito, a successful servant will give their time, resources, energy, money, even yung expertise. No? Para saan? To glorify God. To glorify God. Dapat si Jesus lagi yung center ng yung action, no? Yung servant's action. Si Jesus lagi yung center. Yung motibo mo, kung bakit ka nagsiserve, dapat si Jesus. Sino rito nag-serve na pero ang motibo niya hindi si Jesus? Meron yan sa mga ibang churches. Baka iniisip nyo, meron bang ganun? Oo, meron. Nagsisimba siya, hindi dahil para kay Kristo, kundi dahil may prospect doon. May maliligawan doon. Meron doon pwedeng i-recruit sa power. Meron doon pwedeng hiraman. Meron doon pwedeng gawing barkada. Kung yun yung motibo mo para mag-serve sa Panginoon, mali po yan, mga kapatid. Dapat daw, ang motibo mo ay sentro lagi si Jesus. Ang purpose mo for living is to please Him, to praise Him, and to serve Him. No, a successful servant gives all that they have. Medyo mahirap isipin. Biruin mo, bibigay mo raw ang lahat ng meron ka para sa kapurihan ng Panginoon. Pero gusto mo kasi maging successful eh. Di ba? Meron po bang unworthy servant? Nagsiserve ka pero unworthy ka raw? Sabi ng Bible. Sabi sa Luke 17:10, no? So you also, when you have done everything you were told to do, you should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Kung ikaw pala ay gumagawa ng serbisyo mo sa Panginoon, ginawa mo yan dahil yan ay inutos lang. Pastor, tapos na po ako, ginawa ko na po yung inutos nyo. Hanggang dito na lang po ako. Wala ka pa nagagawang service. Kasi duty mo yun eh. Sa pagbibigay, Pastor, binigay ko na po yung ika-po. Duty mo yun. Wala ka pang nabibigay. Wala ka pang extra na ibinibigay. Kung yung bagay daw na pagsisilbi mo sa Panginoon ay ginawa mo dahil yun ang duty mo, wala ka pang service na ibinibigay sa Panginoon. Serbisyo lang kung titignan. So dapat daw gumagawa ka ng extra para sa Panginoon.
gumagawa ka ng extra para sa Panginoon, sa pagsiserve mo sa Panginoon. Okay na po yung pastor, ibinigay ko na po yung meron po akong 30 minutes na inilaan sa pagsiserve ko sa Panginoon. Pero yung mga susunod na yung susunod na oras, wala ka namang ginagawa o wala ka namang gagawin. Pero dahil yun yung inutos sa'yo ni pastor, pwede ka ba maglaan ng 30 minutos? After 30 minutes, di ba? Strict kayo, no? Pastor, 30 minutes na, uwi na po ako. So, kung nagawa mo yun, wala ka pa siniserve. Duty mo kasi yun eh. Yung kasi inutos ni pastor, no? Pero kung nakakatatlong oras ka na, maaari meron ka ng 2.5 hours na service, extra service sa Panginoon. Pangalawang bagay, dalawa na lang. Kanina, dapat meron kang servant attitude. Dapat daw ngayon meron kang determination to serve. Dapat determinado ka talagang mag-serve. Sino rito na-experience na yung yung nagkaroon siya ng experience na pagiging determinado? No, yung mangiyak-ngiyak na siya dahil hindi niya magawa? Or kahit pagod na siya, ginagawa. Yun yung meaning ng determination eh. Yung mga nag-i-sports dito, kadalasan sila yung mga tumatakbo, na kahit pagod na, pero dahil meron siyang dahil determined yung kanyang gagawin, kahit pagod na, tinatapos. Tinatapos yung, kung race man yan. Minsan nakakaiyak, no? May napapanood ako yung di ko alam kung marathon. Siguro marathon yun kasi pagod na siya hanggang sa nagkandadapa-dapa na siya, pero pinipilit niya pa rin kasi kita niya na yung finish line eh. Kahit gumapang, makatapos lang doon sa finish line. Kasi determinado siyang tapusin kahit hindi na manalo. Kasi yun yung sinet niya eh. Ano ba yung ibig sabihin ng determination? Yung purpose, dapat yung strong mind, willpower, tsaka yung strength of character. Yun yung mga meaning pag titignan po natin sa Google, no? Yung strength of character, yung determination. Dapat daw meron tayong determination to serve. Bakit kaya kung wala? Kasi kung wala, pag may nagyaya lang sa'yo, hindi ka na makapag-serve. Naka-schedule ka para to serve sa church. Pero sinabi nung kabarkada mo, tara mo na sa bahay, tayo, sa mga kabataan, no? Kung uso pa yung Atari computer, no? Ngayon, hindi na ata uso yun eh. May kanya-kanya na sila mga laro sa cellphone. ML muna tayo. Hindi, sabi kasi ni pastor, pupunta kami sa church eh. Pero dahil hindi ka determinado na gawin yung bagay na yon, wala. Nasaan ka? Nandun nag-ML. Di okay lang, nandyan lang naman ako sa baba ng simbahan nag-ML. Yun na nga eh, no? Andun ka lang sa hagdanan, di ka pa umakyat. So mahalaga rin pala talaga na siniset mo yung pagsiserve. Dapat maging determined ka, no? Hindi raw enough yung magkaroon ka ng servant attitude. Dapat daw, we must determined to serve. Kasi yung servant attitude, nasa isip pa lang eh. Wala pa sa gawa eh. Pero mahalaga na nasa isip mo. Mahalagang iniisip mo na mag-serve sa Panginoon. Pero pangalawang mahalaga, dapat daw ginagawa mong determinado ka. O meron kang determination to serve. Pag meron kang determination to serve, kahit sinong humarang sa'yo, magsiserve ka sa Panginoon. Tama po ba? Pag meron kang determination sa ginagawa mo, halimbawa,
determinado kang tapusin yung race na yon kahit anong pagod mo, matatapos mo yon. Tama po ba? Sino rito yung nakapag-experience na ng mga marathon? Si Carlo, isa siyang, ang kurso niya ay sports science. At alam naman natin na si Carlo ay nag-marathon, duathlon, experience, triathlon, o lahat ng mga patalon-talon pa yan. Na-experience lahat ni Carlo yan. Hindi lang takbuhan, swimming. Bike. Naalala ko si Moti, na-experience din niya yung compete yung barefoot. Tama ba ako? Sa Baguio ba yun? Saan ba yun? Ay, sa Singapore pa, sorry. Singapore, tumakbo ng walang sapatos sa marathon. Kasi yun yung contest. Tama po ba ako? Yun ba yun? Dapat ba? Or siya lang may gawa nun? Siya lang ang may gawa nun. Hindi ko alam anong logic. Nagpaltos na sa sapatos. Yun pala. Pero dahil determinado siyang manalo kahit nakapaa. Ayaw niya kasi nung konting paltos lang. Kasi nagpaltos na rito sa likod yun sapatos. Ayaw niya. Gusto niya buoan. Pero tinapos, hindi ko nabalitaan, natapos ba? Tinapos ang race. Kala ko naman talagang barefoot. Yung pala, nagpaltos na sa sapatos. Yun yung pagiging determinado. Kung ikaw ay nagsiserve sa Panginoon at determinado ka kahit anong mangyari sa'yo, iba nga kahit hindi na makalakad, hindi na makatayo dahil gusto pa rin mag-serve sa Panginoon. Dahil yun yung determination eh. Minsan mahihiya ka na lang, no? Nakita mo yung iba, naka-wheelchair na, nakasaklay na, pero nagsiserve pa rin sa Panginoon. Pero ikaw na buong buo, tinitignan mo lang siya. At least may tumitingin sa kanya. Uy, ang galing naman niya, oh. Nagsiserve pa siya, oh. Yun na nga eh. Bakit siya kaya niyang gawin? Na ikaw na buong buo, di ka makapag-serve. Makapag-serve ka man, yung schedule mo lang, yung duty lang na binibigay sa'yo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kung yan ay duty mo, wala ka pang service na nabibigay sa Panginoon. Duty mo yan dun sa nag-utos sa'yo. Baka nga may kapalit pa yun no? Sige, pag ginawa mo to, meron kang sahod. Wala kang service sa Panginoon kasi may kapalit eh. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, and faithful in prayer. Gaya ng sabi ko, hindi enough yung magkaroon ka ng servant attitude, pero dapat meron tayong determined. You are determined to serve, no? You must be determined to help. Kung gusto mo rin maging successful servant of God, you must develop a determination to be of help. Give your time, give your energy, give your resources, give up yourself. Sabi nga ng scriptures, no? God loves a cheerful giver. Uy, mahal pala ng Panginoon yung nagbibigay. Yung ano ba ang cheerful sa Tagalog? Magalak, yung nagagalak pag nagbibigay. Yung masayang nagbibigay. Kasi may magkaiba yung masayang nagbibigay sa nakasimangot na nagbibigay. Alam mo yun, may nakakita naman, naka-experience na ba kayo nagbigay pero nakatalikod yung nakatalikod yung mukha. Binigay niya nga pero nakaganon. O yung yung gusto nyo, yung ganon, o yung nagbibigay pero siya ay nakaharap. Yun ang gusto ng Panginoon. Nagbibigay, nakangiti at nakaharap. Kahit gaano kaliit yan, kung yan ay binigay mo, nakangiti ka, masaya ka at nakaharap ka sa Panginoon, gusto ng Panginoon yun.
Kesa naman yung nagbigay ka ng malaki, na ubod ng laki, pero ikaw ay nakasimangot at nakatalikod. Sa Romans 12 pala yun, 11 to 12. Alam nyo ba yung istorya nung sa Macedonia? Sabi rito sa 2 Corinthians 8, 1 to 5, "Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia, that in a great ordeal or affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. For I testify that according to the ability and beyond their ability, they have of their own accord, begging us with much urging for the favor of participation in the support of the saints, and this not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God." Sabi doon, no, sa Macedonian churches, no, though they are in a great ordeal or affliction, nung time na yon, they didn't focus on themselves. Anong ginawa nila? Hindi sila nagpo-focus sa sarili nila kahit sila ay nasa great affliction. No? But, saan sila nakapokus? Sa need ng others, no? Meron silang abundance of joy kahit sila ay nasa deep poverty noong time na yon. Bakit? Kasi nagbibigay sila, no? Their joy overflowed in the wealth of their liberality. As they gave of their own accord, no? Paano nila, sa tingin nyo, paano kaya nila nagagawa yon sa church na Macedonia na kahit sila ay walang-wala, nagagawa pa nilang ibigay kung ano yung meron sila? No? How did they do all of this while burden and great affliction and poverty? Pero nagawa nilang ibigay. Gagawa nilang tumulong, nagawa nilang tignan yung mga pangangailangan ng iba. Sabi nga ron, binigay nila yung mga bagay na yon para sa mga saints, sa mga kapatiran. Bakit kaya nila nagagawang ibigay yon? Obviously, they first gave themselves to the Lord. Obviously, una, binigay nila ang kanilang mga buhay sa Panginoon. Sabi ron sa last part ng verse 5, no? But they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. And to us by the will of God. Meron daw 3 types ng giver. Sabi kanina, mahal ng Panginoon ang cheerful giver. Yung 3 types of giver na pwede kong i-share sa inyo, una, sabi rito, nagbibigay, they have an abundance and they give out of their abundance. Nagbibigay sila dahil marami silang sobra. Ang pangalawang giver daw, they have enough to give, yet for whatever reason, they don't give. Hindi sila giver. Ang ibig ko sabihin dyan, meron silang enough na para ibigay yung bagay na yon, pero binibigay nila hindi yon. Nagets niyo ba ako? For example, portion lang nang hinihingi sa kanila yung binigay nila, pero kaya naman nilang ibigay. For example, kailangan ng ganitong amount, kaya mo namang ibigay. Pero ganitong amount ang binigay mo.
Yung una kasi, sobra-sobra kasi sila, kaya ibinigay nila yung sobra. Sa sobra lang nila ibinibigay. Ito naman yung pangatlo, no? They have very little, but give of what they have. They give sacrificially. Yung pangatlong giver daw, meron siyang konti. Pero yung konti na yon, ibinigay niya pa. Naalala niyo po ba yung yung istorya doon sa temple treasury? 'Di ba? Meron doon yung mga mayayaman, ganito yung binigay, pero meron doon isang poor widow. Ano sabi nung ni Jesus Christ? Sinabi niya, tinawag niya yung kanyang mga disciples, sinabi niya, tingnan niyo tong poor widow na to. Mas malaki pa yung binigay niya kaysa doon sa mga mayayamang nagbigay. Bakit? Kasi yung binigay niya, 2 penny coin, na yun na lang yung pwede niyang ikabuhay, maaring yung pangkain niya. Pero anong ginawa niya? Ibinigay niya pa. No? Sabi ng Panginoon, mas malaki pa yung ibinigay niya kaysa dun sa mga naunang nagbigay. Bakit? Kasi yung ibinigay niya, yun yung kanyang buhay na ikabubuhay niya na. They give sacrificially. So kung ikaw daw ay gusto mo mag-serve, gusto mo mag-help, dapat daw nag-give ka rin. Gaya na sabi ko kanina, give your time, energy, even money, expertise. Ay, Pastor, bayaran mo ko dyan dahil yung, di ba meron ganun eh. Ako nag-isip niyan eh. Dapat mabayaran ako dyan. Anong tawag doon? Royalty. Tama ba ako? Ako ang gumawa niyan. Ako nag-isip niyan. Dapat akong bayaran dyan. Pati yung expertise. Sabi ron, kung gusto mo talagang maging successful servant of God, kahit yung pagiging kagalingan mo o yung expertise mo, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Nare-recognize ng ating Panginoon yung mga sacrificial givers. Salamat sa oras na ipinagkakaloob nyo. Pati yung mga ating worship, givers yan, magbigay pa ng another 10 minutes yan. Yung time, ibigay mo yung time. Yung energy. And pangatlo, sabi rito, yung una yun, meron ka dapat servant attitude, dapat meron kang determination to serve. And then yung pangatlo, dapat meron kang heart to follow God. Baka naman kasi wala ka naman talagang pusong sumunod sa Panginoon. Gusto mo lang tawagin na follower of God o follower of Christ, pero wala naman talaga sa puso mo maging follower. Baka follower ka lang. Nakikifollow. Bakit ka sumusunod dyan? Kasi sumusunod sila eh. Napasunod tuloy ako. Dapat ikaw mismo, dapat meron kang puso na sumunod sa Panginoon. Na mag-serve sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Kasi kahit hindi ka utusan, kung ikaw may puso sa pag-serve sa Panginoon, nagkukusa ka. Yung merong puso sa paggawa sa gawaing bahay, di ba? Yung mga magulang pag-uwi, masaya sila. Bakit? Kasi yung mga anak nila na may puso sa paghuhugas ng plato, sa paglilinis ng bahay. Di ba ang saya no? Pag-uwi mo, ang linis sa mga magulang. Dahil may puso yung mga anak, yung malilinis, dinudumihan para may hugasan ulit. Para lang talagang mapakita mo, hugasan ko to. Dapat daw may puso ka sa pagsunod sa ating Panginoon. Di ba lahat naman tayo merong pina-follow? Pina-follow something or someone, kahit sa mga social media ngayon. Facebook, TikTok,
Twitter, Instagram, ano pa ba? Shopee. Di ba? Lahat tayo may mga pina-follow. Something or someone. Meron sa atin na nagli-listen to friends' advice. Kasi pinapakinggan yan. Other listens to the opinion of the so-called expert. Di ba? Bakit nyo kaya pina-follow yung mga bagay na yon? Pina-follow ko siya dahil gusto ko pang makapanood ng mga bagay sa kanya. Gusto ko pa siya makilala. Di ba ganoon sa mga Facebook? Bakit mo siya pina-follow? Kasi gusto ko pang mapanood yung mga videos niya na pinopost. Bakit ka nagpa-follow sa TikTok? Kasi maganda yung mga sayaw niya. Maganda yung mga example niya. Exactly. Kaya ka nagpa-follow kasi meron kang tinitignan sa kanya. Hindi mas maganda kung si Jesus yung pina-follow mo, si God yung pina-follow mo, ibig sabihin lagi ka nakatingin sa Kanya. Lalong-lalo na kung yung pagpa-follow mo may puso or galing sa puso. Tingnan niyo yung drawing, yung picture. Lahat sila nakatingin sa pina-follow nila. Nasubukan nyo na bang mag-follow nang nakatalikod kayo? Sumusunod ka pero nakatalikod ka, ano nangyayari? It's either naiiwanan ka na or naliligaw ka. Paglingon mong gano'n, nasa na sila? Kanina nandito lang Di ba sino rito na experience na maligaw? Lalong-lalo na kung wala pang cellphone. Minaririnig ako rito mga naligaw na no? Bakit? Kasi wala doon yung puso mo sa pag-follow. Kung saan-saan ka tumitingin. Nadidistract ka ng mga bagay sa paligid mo, nawala yung focus mo sa Panginoon. Ang tendency, pag wala ka sa focus, maliligaw ka. Kaya maraming mga kaluluwang ligaw. Ang tinutukoy ko, yung mga Kristiyano na nasa kawalan ngayon. Bakit? Nawala yung focus nila, naligaw sila. Bakit? Kasi maraming distraction silang tinignan. Wala kasi sa kanilang puso yung pagsunod sa Panginoon. Dapat daw, magkaroon ka ng puso sa pagsunod sa Panginoon. A successful servant of God follows God. Kung gusto mo maging successful na servant ng ating Panginoon, sumunod ka mismo sa Panginoon. Huwag sa kung sino-sino kang sumusunod. Pastor, kaya ako laging sumusunod doon. Ang galing kasi ng mga doon, yung mga musician doon. Kaya gusto ko talaga lagi doon. Paano kung wala na yung mga musician dyan? Saan ka na ngayon? Maghanap ulit ako, pastor, ng iba pang church na may magandang musician. Maghanap ako ng ibang church na may magaling magsalita. Yung laging nag-i-English. Sundan mo ang Panginoon. Sa Kanya mo lang ituon ang iyong paningin. Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Huwag mong sabihin ikaw ay doer. Sabi rito, kung ano raw yung sinasabi ng Biblia, bukod sa pagsunod, dapat ginagawa mo rin daw pala. Gumagawa ka. Doers ka. Sabi nga sa ibang version sa Message Bible, don't fool yourself into thinking that you are a listener when you are anything but letting the word go in one ear and out the other. Act on what you hear. Act on what you hear. Gawin mo raw kung ano yung iyong napakinggan. Marami sa atin mga tagapakinig, no? Lalong-lalo na pagka
Sunday. Lagi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Salamat sa tatlong nag-amen. Amen. Di ba? Lagi tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Pero nananatiling ganun na lang. Hanggang pakinig na lang, no? Sabi dito, gawin mo. Kung ano yung napakinggan mo. Hindi ka lang dapat nakikipakinig. Dapat nakikipakiniig ka din. Alam niyo po ba yon? Hindi ka lang dapat nakikinig, kundi dapat nakikiniig ka din. Ibig sabihin, natututo ka makipag-fellowship. Kailan ka magsiserve sa Panginoon? Kailan nyo gusto mag-serve sa Panginoon? Set natin. Gusto nyo? No? Many people are waiting their right time. Marami sa atin o maraming mga tao naghihintay pa ng, Pastor, hindi pa ito yung tamang oras. Darating din yung time, magsiserve na ako sa Panginoon. Darating yung time, magsiserve din ako sa Panginoon. May schedule na po ako. E paano kung kunin ka na ng Panginoon? Sayang, hindi ka nakapag-serve. Di pagdating mo doon, sinisi mo pa siya. Magsiserve na po sana ako sa inyo kaso kinuha nyo na po ako agad Yun po ba yung gusto nyong salubong sa Panginoon? Sabihin sa inyo ng Panginoon, sayang tagal na kitang hinintay Di ka pa nag-serve. When is the right time to serve God? When? Now. Now is the right time to serve God. Where? Saan? Kung nasan ka ngayon. Serve where you are now. Baka naman nag-iisip ka pa, magsiserve ako sa lugar na yon or magsiserve ako mamaya dahil sa mga kaibigan ko. No, tumingin ka na lang sa mga tao sa paligid mo ngayon. Look at the people next in you. No? Yung mga fellow workers and fellow servant mo. Pwede ka mag-serve sa kanila. Isipin mo na lang ngayon kung paano ka mag-serve sa kanila. Anong gusto niyo marinig sa Panginoon pag kayo kinuha na ng Panginoon? Sabihin sa'yo, binigyan na kita ng pagkakataon, hindi mo pa ginawa. Mga kapatid, hindi na po kayo makakapag-serve doon. Kahit ano may serve nyo doon, wala na. May mga ibang nagsiserve po doon. No? Lahat naman tayo, bilang isang Kristiyano, gusto natin marinig sa Panginoon. Di ba? Pag sinalubong tayo, my God, well done. Di ba? And, well done, good and faithful servant. Lahat tayo, gusto yun. Biro mo, pag salubong sa iyo, ina-award ng kaagad ng Panginoon. My faithful servant. No? Successful servant serve where they are. Nagsiserve sila sa kung saan sila nandoon ngayon. Kaya nga ang in-example ng ating Panginoon lampara. Kasi yung ilaw nandun lang within. Yun yung nakakakita. Di ba? Hindi na in-example ng ating Panginoon yung flashlight. Flashlight kasi malayo Pero meron mga taong itinawag para sa pagmimisyon na magsiserve sa malayo. The right time to serve is now, and the right place to serve where you are. Huwag ka na mag-isip kung kailan ka magsiserve. Ngayon na yun.
At dito na po yun, mga kapatid. Mag-serve tayo sa Panginoon. Lord, salamat po sa oras na inyo pong pinagkaloob. Salamat po sa mga katuruan. Salamat po, Panginoon, sa mga tenga na inyo pong pinagkaloob sa amin upang kami po ay makapakinig. Patuloy po kami dumadalangin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, para maging successful servant ninyo po. Salamat, Panginoon, ikaw po ang aming patuloy na itinataas sa aming mga buhay. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.